it literally changed history in front of our eyes. Will the Marcoses go after the Marcoses for the rest of the money that they stole in 1986? Hello guys, yan si Maria Ressa, US citizen ito ka-coffee ha, dual citizen pala no. Yan ay walang tigil no. Kasama po ng kanyang organisasyon itong Rappler, walang tigil yan sa negative narratives patungkol po sa pamilya Marcos. Consistent po yan simula ng kampanya hanggang ngayon talagang nagsusulong ito ng negative narratives patungkol sa mga Marcos. Pero ngayon po tila bumabalik sa kanila yung kanilang ginagawa dahil inuulan. Hindi lang inuulan ka-coffee, binabagyo, dinidilubyo ito. Itong si Maria Ressa at ang kanyang organisasyon na Rappler dahil sunod-sunod po yung mga parusang dumarating sa kanila. Unang-una dyan ka-coffee yung naging desisyon ng Securities and Exchange Commission o SECNO na nire-revoke yung kanilang Certificates of Incorporation dahil bawal po yan na may mga banyagang nagmamayari ng mass media dito po sa Pilipinas. At ito ka-coffee, ang Court of Appeals abay, pinanindigan nila ka-coffee yung kanilang desisyon na dapat pong makulong itong si Maria Ressa. At hindi lang yan ka-coffee, nadagdagan pa yan ng 8 buwan. Kung hindi sila nag-apila dito, abay hindi sana nadagdagan niya ng 8 buwan. Pero ang desisyon dito ng Court of Appeals, no, abay minodify pa yung kanilang initial ruling, no, at nadagdagan nga ito ng 8 buwan. Ito po ay headlines, no, kaliwat ka ng pahayagan. Halimbawa dito sa Inquirer.net CA, o Court of Appeals upholds conviction of Ressa for cyber libel. So, magandang konteksto ito ka-coffee. Again, pribadong individual po yung nagsampa dito, hindi gobyerno. So, kung i-argument, iyan ay panggigipit no sa Rappler ng gobyerno, hindi po yan dahil pribadong individual po yung nagsampa ng kaso dito kay Maria Ressa at sa dati niyang empleyado, dating researcher dyan po sa Rappler. Pribadong individual at hindi po gobyerno. Sige, nakasaad dito sa balita na ito na there is no end in sight for the legal battles of Nobel laureate. Parang choking pero ngayon nakikita natin sa social media no bail na. And Rappler Chief Executive Maria Ressa, the Court of Appeals has upheld the guilty verdict handed down on the veteran journalist and former Rappler researcher in connection with the cyber libel case filed against them by property developer si Wilfredo King. May mga akusasyon kasi sila dito, akala nila sila lang ang matatag, no? Syempre may mga pribadong individual din. Alam din naman natin, malawak din ang resources ng mga taong ito. Hindi pwede na sinisiraan nyo kami nang wala kayong basihan o hindi matibay yung inyong basihan. Nag-file ito ng kaso, cyber libel case, laban dito kay Maria Ressa at sa kanyang researcher. At iyan, pumanig po ang korte dito sa mga nagsampa ng kaso laban kay Ressa. The court's 4th division not only denied, hindi lang dinay ka-coffee itong apilan ni Ressa, but also increased by more than 8 months. Uy, nadagdagan pa ng 8 buwan yung pagkakakulong nila, met out by the Manila Regional Trial Court on Ressa and her co-accused si Reynaldo Santos Jr. on January 15, 2020. So mahaba-habang battle pa ito ka-coffee. Siyempre, pwede pa naman nila itong iapila dyan po sa Korte Suprema, no? Kataas-taasang hukumang. Pero again, mahaba-habang proseso po yan at malalim-malalim na resources ang kinakailangan nyo dyan. From the original maximum jail sentence of 6 years, 6 years lang kasi yung parusa ng una, no? The CA extended it to up to 6 years, 8 months and 20 days. Parang napasama pa tuloy dito. Imbes na 6 years ako makukulong, naging 6 years and 8 months pa. Lugi ang apela dito ha. Wherefore, the appeal is denied. The decision of the RTC Branch 46 Manila finding accused appellants guilty beyond reasonable doubt is affirmed with modification. So wala na silang pag-asa dyan sa Court of Appeals, no? Akyat na sila ng Korte Suprema. Pwede pa naman nilang i-apila yan dyan. Yan po, itong desisyon na ito ay may petsa na July 7. The ruling was penned by Associate Justice Roberto Quiros with Associate Justices Ramon Bato Jr. and Hermano Francisco Ligaspi concurring. Oy, anong nangyayari sa Rappler at kay Maria Ressa? Banat pa more, banat pa more. At
bukod pa dyan ka-coffee, yung naging lumabas sa pag-aaral ng Reuters na least trusted itong Rappler na ito, itong media organization. So ang nagsasabi nga na iba ngayon, ano na ang mangyayari sa Rappler? Yun, vlogger, pwede naman daw maging vlogger ito. Yan ang nababasa natin sa comment section, no? Magpa-accredit din sila dyan sa Malacanang. Malay nyo mabigyan, no? O, pwede rin ito mag-join sa UVIP, no? Yung grupo ng mga BBM vloggers, no? UVIP, para mabigyan din ng accreditation. So tingnan natin ka-coffee kung ano yung mangyayari dito sa Rappler. Pero consistent pa rin ito sa negative narratives patungkol po o laban sa mga Marcos. Unfortunate. Huh? Saan nga ba nag-ugat ito? Itong cyber libel case na ito. The cyber libel case stemmed from an investigation report written by Santos in 2012. So matagal na ito ka-coffee. Imagine 10 years na ang nakalipas ha. Which claimed that Chief Justice Renato Corona had used vehicles that Keng supposedly owned while he was facing impeachment proceedings in the Senate. So parang sinasabi nila, itong si Corona, natatandaan nyo naman ka-coffee, no? In-impeach ito, no? Parang sinasabi nila, itong si Keng, ang nagmamayari daw dito sa sasakyan na ginagamit ni Corona. Yan yung claims ng report na ito ni Santos ng Rappler. The article first came out on Rappler 4 months before the Cybercrime Prevention Act was signed into law in 2014. Keng filed the case in 2017. Yan yung ini-issue nila dito kasi wala pa namang cybercrime noong naganap yung krimen, no? Yun ang kanila pinupunto dito. Kasi 2017 lang nag-file. Yung Cybercrime Prevention Act, naging batas lang po yan noong 2014. Pero yung krimen, na-commit noong yung krimen, allegedly na-commit yan noong 2012 pa. Ibig sabihin, hindi pwedeng mag-apply yung batas na ito, bagong batas na ito, sa mga nakaraan. Kasi hindi mo naman pwede gawin yun. Halimbawa, hindi naman nag-i-exist yung batas na yan, hindi mo pwedeng i-apply yan sa ating nakaraan. So, applicable lang yan kung kailan siya naging fully implemented onwards, no? Unless baguhin yan ng panibagong batas. Then, President Rodrigo Duterte had accused Rappler of peddling lies against him after it published reports critical of his brutal war on drugs. And hindi nyo pwedeng masisi kay Duterte kasi pribadong individual itong si Keng. The CA ruling came out exactly a week after the Securities and Exchange Commission junked Rappler's appeal to overturn its 2018 order that revoked the certificates of incorporation of the online news outlet and its holding company Rappler Holdings Corporation for violating the rule prohibiting foreign ownership of mass media companies. Sa ating batas kasi, hindi po pwedeng may pag-aari ang mga banyaga sa ating mass media, no? At nakitaan ito na mukhang may violation dito ang Rappler. Kaya naman, nire-revoke ng SEC, no, yung kanilang certificates of incorporation. Again, inapila ulit nila yan, pero nagkaroon na naman po ng desisyon itong SEC, hindi pwede, no? Pinanindigan nila yung kanilang desisyon dito. Sunod-sunod, no? Binabagyo talaga ang Rappler. Parang karma ito. Ang tingin ng iba dito, karma. Though may good karma naman, may bad karma. Kung masama yung ginagawa mo, abay masama rin yung babalik sa'yo. Pero kung mabuti naman yan, syempre, asahan mo, mabuti yung babalik sa'yo. In a statement, Rappler confirmed it had received a copy of the CA ruling, calling it unfortunate. Unfortunate talaga yun para sa kanila. It said Reza, who won the 2021 Nobel Peace Prize, along with Russian journalist Dmitry Muratov and Santos, were consulting their lawyers and would challenge the ruling up to the Supreme Court. Karapatan naman po nila yan, na iapila po nila yan sa Korte Suprema. Kahit sino naman ka-coffee, if you have the resources, abay pwede mong iakyat yan sa kataas-taasang hukuman para hindi siya makulong, no? Reza, who is also a US citizen, is fighting at least 7 court cases. So hindi lang pala isa, hindi lang dalawa, kundi 7 kaso ang kinakaharap ni Maria Ressa ngayon. Bakit ganoon ang dami nagkakaso sa inyo? Bakit yung iba wala naman? Bakit sa inyo ang dami? 7 ha? Including the cyber libel case where she has been allowed to post bail. Ayun, nagpag-bail naman pala. Anong sa inyo dito, ka-coffee? Anong masasabi nyo dito kay Maria Ressa at sa Rappler na patuloy pa rin po sa kanilang negative narratives patungkol po sa mga Marcos? Walang ginawa ang mga Marcos dito. Lahat yan masama. Ika nga, kung 8 slice yung pizza, kung 7 dyan, masarap, syempre, i-highlight nila yung isa na hindi masarap. Kung ano yung negatibo, syempre doon tayo. Yun ang i-highlight nitong Rappler na ito. Kilalang kilala ito, ka-coffee, sa ganyang strategy, sa ganyang narrative. Kaya naman, sa pag-aaral ng Reuters, no, lumalabas na sila ay least trusted media dito sa Pilipinas. Nasa kababaan, kasuluk-sulukan, ka-coffee,
yung pangalan ng Rappler. Anong sa inyo dito, ka-coffee? Naaawa ba kayo dito sa Rappler? Sige, i-share nyo ang inyong opinion dyan sa ating comment section. Do medyo nalulungkot din tayo, bahagya, no, sa nangyayari dito sa Rappler. Pero kasi kung mapapansin mo, lalo na po yung ilan nilang journalist, may mga reporter ba itong mga to, no? Grabe, napakatitindi ng ginagawa nila dito sa pamilya Marcos, particular kay Pangulong Bongbong Marcos. Sige, naaawa ba kayo? I-share nyo ang inyong opinion dyan sa ating comment box, o hindi, at bakit. Ilagay nyo yan dyan para mabasa rin ng iba nating mga ka-coffee. Samantala, kung hindi ka pa nakasubscribe ka-coffee, subscribe po kayo sa ating channel. Yan, i-click nyo lang po yung subscribe at yung notification icon, i-hit nyo na rin po yan para notified ka once na may bago tayong upload. At kung ikaw naman po ay nasa Facebook, i-click nyo na rin po ang follow para dumami tayo dyan ka-coffee sa Facebook, ka-coffee break. I-follow nyo rin po ako dyan sa Facebook page na yan. Maraming salamat sa inyo ka-coffee. At paalam po sa inyo, mag-iingat po kayo nasaan man po kayong panig ng mundo. Gumawa po tayo ng mabuti para mabuti po ang bumalik sa atin. Dahil kung masama yung ating gagawin, masama po ang babalik sa inyo tulad ng nangyayari ngayon sa Rappler. Paalam po sa inyo. Bye-bye.